tinatangka ninyo dahil nga meron na tayong wage increase sa minimum wage earners in Metro Manila, Opo. baka kakayanin na ng ating mga mananakay yung piso sa unang 4 na kilometro. Okay? Tama po yun. Yun, para klaro ho ito. So, sir, kumbaga, pakiramdam ko, para meron ng tendency na pagbibigyan ito for Metro Manila, paano po sa ibang mga regions? Yan nga ang ating pag-aaral ngayon. We are, in fact, this morning coordinating with Andole, no? Yung ating mga wage board para makita natin yung timeline nila, no? Sa pamamagitan. Pero if you remember, Manong Ted, kahit yung decision natin nung few months ago, na factor in na po natin yung mga past wage increases, no? So yung ating price adjustments, fair hike adjustments kahit sa probinsya, kahit wala pa ho itong mga bagong wage increases, nakita natin na ang mga wage increases in the past years, no, mas mataas pa increase nila kaysa yung adjustment natin ng ating fair increase, which yung decision nun natin a few months ago. So still, no, kahit wala pa akong wage increase sa mga probinsya, dahil sa mga wage increase in the past years, ang aming position po dyan is that kaya naman po, hindi naman natin tinaasan masyado yung ating fair adjustment. Opo. Kung atin din po maaalala, meron pong pending din na petisyon ang mga provincial bus operators dito. Pati mga city buses, no, na hold rin po ito. Kasama ba sa inyo na ngayong pinag-aaralan itong ang petisyon ng mga bus? Opo, ang decision doon natin a few months ago covered jeepneys, buses, TNVS, at saka mga P2P buses also, no? Ang hindi lang nasama nung nakaraan yung mga taxi at yung UV Express kasi medyo date na gusto lang submit ng kanilang fair hike petitions. Pero pag pinag-aaralan na rin natin yan, Manong Ted, no? So when we make the adjustments, ilalabas na rin natin yung mga desisyon para sa mga UV Express at sa mga taxi. So kumbaga, lahat na po ito na mayroong pending petition for fair increase. Tama po yun, Manong Ted. Opo. And then the decision will cover only muna pauna Metro Manila na naman? Yan po ang aming pinag-aaralan pa ho, yung impact ng fair decisions sa ating mga probinsya. Pero aming recommendation po would be a nationwide in scope. Kasi yung ating mga publikong sasakyan sa probinsya, ang mahirapan naman po. Magkakaroon ng tight and supply problem. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.